Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Lalaking nagbihis pulis bilang Halloween costume, binalak kasuhan ng PNP. Naglabas ng public apology. Korte sa Nigeria, inutusan na magpakasal ang dalawang content creator matapos mag-viral ang video na naghahalikan. Mister nakasuhan at nakulong dahil sa ginamit niyang nickname ng kanyang misis sa kanyang contact list sa phone. Hindi pangkaraniwang uri ng halaman muling nadiskubre sa Masunggi Geo-Reserve makalipas ang 130 taon. Pilipinas, kabilang sa top 20 ng mga bansang apektado ng cyber attacks sa unang bahagi ng 2025. Pilipinas, isa sa mga nangungunang bansa rin pagdating sa online shopping at streaming ayon sa international report. At sa entertainment scene, Japanese singer Sentimental may mensahe sa Pinoy fans bago ang first ever Manila concert sa November 29. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH-TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kompletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH-TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa unang kwentong bumandera sa social media, tuwing undas, todo kolorete at todo bihis ang marami sa atin para i-flex ang kani-kanilang pangmalakasang Halloween OOTD. May nag-aala Disney princess, sikat na cartoon character, kontraktor at maging isang pulis. Gaya ng lalaking ito na naispatan sa isang Halloween party sa Makati. Suot ang isang makeshift police uniform na tinanggalan pa ng manggas. Bagay na unang nagpataas ng kilay ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ang buong kwento alamin sa ulat na ito. Nanganib na tuluyang dumiretso sa presinto ang lalaking ito na naispatang nagbihis pulis sa isang Halloween party sa Makati nitong October 31. Ang uniforme, tinanggalan pa ng manggas. Una itong kinondena ni National Police Commission o NAPOLCOM Vice Chairperson Ralph Calinisan na agad naghain ng show cause order sa naturang lalaki para ito'y humingi ng tawad sa kanyang ginawa. Kalapastanganan na niya ang paggamit ng PNP uniform bilang Halloween costume, isang malinaw na paglabag sa Article 179 ng Revised Penal Code o Improper Use of Police Uniform or Insignia. Kasunod niyan, isang Daryl Isidro naman ang sumulpot at naglabas ng public apology sa Facebook bilang tugon sa hamon ni Calinisan. Sa kanyang pahayag, pinagsisisihan daw niya ang kanyang ginawa at hindi raw niya intensyon na dungisan ang dignidad ng kapulisan. Sadyang sinuot lang daw niya ito dahil sa tema ng party. Habang buhay raw niyang dadalhin ang mga aral ng naturang insidente. Agad naman itong binaran ni Calinisan at sinabing magtungo ito sa kanyang opisina at doon mag-public apology. Una rito, hinimok ni Senator Kiko Pangilinan si Calinisan na maghinay-hinay lamang, lalo't posibleng bahagi lamang ito ng freedom of speech at expression ni Daryl. Ayon pa sa isang netizen, Halloween costume lang naman daw ito at hindi aktwal na police uniform. Kaya't hindi rin ito labag sa batas na siyang nagbabawal sa mga sibilyan na magsuot ng eksaktong uniforme ng mga opisyal. Bakit daw yung mga bata na nagbibihis ng uniforme ng LTO ay hindi naman daw inaangalan ng mismong ahensya?
Sa kabila nito, kinonde na rin ng PNP ang ginawa ni Daryl at tiniyak na sasailalim ito sa investigasyon upang mapanagot sa batas ang dapat managot. Subalit, mabilis din namang napakambyo si Kalinisan at sinabing hindi na itutuloy ang kaso matapos ang public apology ni Daryl sa harap ng media. Ako po si Daryl Isidro from Cavite. Ako po ay lubos na humihingi ng pasensya at buong kababaang loob at humihingi ng kapatawaran. Hindi ko po intensyon na mabastos ang uniforme ng mga kapulisan at ang ating ng opisina. Will not serve this anymore. Wag na po natin palakihin. Siguro pakiusap na lang din ho natin sa kapulisan. Nagsisisi na po ang mama, nagsisisi na po si Da. Wag na ho natin sigurong palakihin pa yung usapan. Hindi na ho namin din isoserve yung show cause order ho na yan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa balita sa labas ng bansa, love is sweeter when ordered by the court. Naging usap-usapan online ang dalawang content creator sa Nigeria matapos utusan mismo ng kanilang korte na magpakasal matapos mag-viral ang kanilang video na nagahalikan. At ang twist, hindi talaga sila tunay na magkarelasyon, bagkus nag-collab lang daw pala para sa isang content. Ang buong detalye sa report ni James Galangue. Iniutos ng isang korte sa Kano, Nigeria na agad magpakasal ang dalawang nag-viral na content creator matapos makita ang kanilang video online na naghahalikan. Hindi ito para sa isang wedding event, anniversary o maski intimate show of their love, bagkus para lamang daw sa content. Nakilala ang dalawa na sina Idris Maiwoshiya at Basira Yarguda kung saan gumagawa sila ng mga collaborative videos na parang isang tunay na magkasintahan. Kung saan humakot ng milyong-milyong views ang kanilang mga video sa TikTok na naglalambingan at naghahalikan, dahilan para umabot sa Sharia court ng kanilang bansa. Nasa ilalim kasi umano ng impluwensya ng Islam ang naturang bansa at ang tinatawag nilang Sharia law ang siyang pangunahing ipinatutupad na batas. Ayon sa mga otoridad, ang content nila Idris at Basira ay sumasalungat umano sa moral at reliyosong aspeto o pananaw ng Islam kung kaya't kinakailang ipakasal ang dalawa sa loob ng 60 araw. Samantala, bagamat sinabi ni Idris nagmamahalan umano sila ni Basira, ay inalmahan pa rin ito ng kanilang censorship board, gayong taliwas pa rin sa batas ng Islam ang kanilang mga content. Ngunit ayon sa pinakahuling ulat ng isang international media agency, hinarang ng Nigeria Bar Association o NBA ang hatol ng korte dahil wala naman daw umanong karapatan na mamilit na ipakasal ang dalawang tao. Kaya naman dahil dito, iniulat ng Sharia Police na kinansela na nila ang kasal na pinag-uutos ng korte. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang viral na kwento, nickname gone wrong. Nauwi sa korte at kasuhan ang paggamit ng isang mister na ito ng nickname para sa kanyang misis sa kanyang contact list sa phone. Ang inilagay kasi nito ay Chubby, bagay na dinamdam at inireklamo ng kanyang misis na naging meet siya para mauwi sila sa divorce at makulong pa ang kanyang mister. Ang buong kwento panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Nauwi sa kasuhan sa korte at divorce ang paggamit ng isang mister na ito sa Turkey ng nickname para sa kanyang misis. Ang term of endearment kasi na ginamit nito sa kanyang misis ang naging meet siya ng kanilang alitan. Ayon sa isang ulat, nakita ng misis ang nakasave niyang numero sa cellphone ng kanyang mister at ang ginamit itong nickname ay Tombek na ang kahulugan sa Ingles ay Chubby. Sa ulat, hindi na binanggit ang pangalan ng mag-asawa na umabot pa sa korte dahil inireklamo na ni misis si mister sa Court of Cassation. Sa pagdinig, doon pinag-usapan ang paggamit ni mister ng Chubby na nickname para sa kanyang asawa sa kanya mismong contact list. Giit ni Mrs., derogatory umano ito para sa kanya at nakakababa daw ng pagkatao kung saan nakaapekto na rin ito sa kanilang pagsasama. Matapos sa mga naging pagdinig, pinanigan umano ng korte ang babae at dito na inatasan si Mr. na bayaran ng kanyang asawa ng halagang ipapataw ng korte bilang danyos. Inaprubahan rin ang inihaing divorce ng babae.
Bukod dito, makukulong din itong si Mr. pero hindi na binanggit kung ito ba available at kung gaano katagal. Ang pangyayaring ito ay mainit na pinag-usapan sa social media sa Turkey. Marami ang natuwa sa naging desisyon ng korte dahil sa tila kawalang respeto ng Mr. sa anyo ng kanyang misis. Mayroon din namang nababawan lang sa issue dahil kung tutuusin, cute naman daw ang call sign na ito sa mag-asawa. Hindi din naman daw masama ang pagiging chubby at hindi ito isang insulto. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay malinaw ring tanda na kahit sa maliit na bagay ay pwedeng maging mitya ng hindi pagkakaunawaan at lalo na ang respeto ay dapat na mangibabaw sa pagmamahalan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa larangan ng agham, isang tagumpay na naman sa larangan ng siyensya at botanika. Kamakailan, isang rare plant ang muling nadiskubre ng mga siyentipiko sa Masunggi Georeserve sa Rizal. Ang halaman, huli pang naitala na nakita, 130 taon na ang nakalilipas. Ang iba pang detalye balikan sa report ni Rose Babiera. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nadiskubre ang isang hindi pangkaraniwang uri ng halaman o rare plant species sa ating bansa na pinaniniwalaang huling naitalang eksistensya 130 taon na ang nakakalipas. Ito ang Exacium loheri clack na unang nadiskubre ng Swiss botanist na si August Loher noong 1895. Ayon sa tala, ito ay lost species o hindi na nakita pang tumubo. Pero ngayong Oktubre 2025, kinumpirma ng mga sayantipiko mula sa Universidad ng Pilipinas at Philippine Normal University ang muling pagkatuklas nila sa halaman. Sa isang pag-aaral na pinamagatang Notes on the Poorly Known Exacium loheri and the Key to the Philippine Species of Exacium na inilathala sa Philippine Journal of Science, ibinahagi ng mga may akda na sina Jason Mansibang, Lawrence Jacob Alterado, Aaron Gabriel Espinosa at Erwin Blancaflor ang kauna-unahang litrato na siyang nagdo-document ng Exacium loheri sa bansa. Batay sa kwento, natagpuan nila ang halaman habang sila ay nagsasagawa ng survey ng mollusk sa bahagi ng 600 steps sa Masunggi Georeserve sa Baras sa Tanay Rizal. Ang Masunggi na may lawak na 2,700 ektaryang lupain ay tahanan ng higit sa 400 species ng flora at fauna. Dito rin ay itala ang pag-usbong ng mga ilang prehistoric plant species. At ngayon, ang tanging lugar kung saan matatagpuan ang rare plant na Exacium loheri. Gayunpaman, ipinabatid ng mga mananaliksik na humaharap ngayon ang naturang halaman sa mga banta, lalo't ito isang rare species at restricted ang distribution nito. Ang muling pagkatuklas sa hindi pangkaraniwang halamang ito ay nagpapayabong sa pag-aaral ng botanika at sa biodiversity database ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang kwento, nakapwestong Pilipinas sa top 20 ng mga bansa na apektado ng cyber attack sa unang bahagi ng 2025. Ayon sa report, patuloy na nagiging target ang mga ospital, lokal na pamahalaan at mga paaralan dahil sa luma at limitadong cyber security systems. Ang mga detalye, ihatid ni Mili Borja. Pasok ang Pilipinas sa top 20 na bansang apektado ng cyber attacks sa unang bahagi ng 2025, batay sa Microsoft Digital Defense Report 2025. Sa ulat, tumaas sa mga kaso ng financially motivated cybercrime, kung saan mahigit kalahati ng mga pag-atake sa buong mundo ay may kaugnayan sa extortion at ransomware. Binigyan diin ng Microsoft ang lalong pagiging sophisticated ng mga cybercriminal at nation-state actor na nagdudulot ng mas mataas na panganib sa mga negosyo, ahensya ng pamahalaan at mga critical na infrastructure. Ayon kay Peter Makera, CEO ng Microsoft Philippines, ang ranggo ng bansa ay isang malinaw na babala para sa mga organisasyon sa lahat ng sektor. Binigyang diin din niya na kailangan pagtuunan ng pansin ng bansa ang cybersecurity upang maprotektahan ng bawat Pilipino sa panahon ng digital transformation. Batay sa ulat, tumaas ng 32% ang identity-based attacks sa buong mundo. Ang InfoStealer malware na nangongolekta ng mga credential ang nangungunang sanhi ng mga ganitong pag-atake. Kasama ang Pilipinas sa top 20 na pinakaapektado ng LumaStealer, isang malware-as-a-service platform na nahadlangan ng Microsoft at mga otoridad noong May 2025. Patuloy na nagiging target ang mga ospital, lokal na pamahalaan at mga paaralan dahil sa luma at limitadong cybersecurity system.
Sa kabilang banda, ginagamit ng mga threat actor ang generative AI upang palawakin ang mga phishing at social engineering attacks, habang ang mga defender naman ay umaasa rin sa AI upang matukoy ng mga anomalya at makapag-automate ng mga tugon. Tinukoy din ng ulat ang mga aktibidad ng mga Chinese threat actor na nakatutok sa Pilipinas bilang bahagi ng mas malawak na espionage campaign sa Timog Silangang Asya, lalo na sa mga sektor ng IT, pamahalaan at akademya. Hinikayat ng Microsoft ang mga organisasyon na gumamit ng phishing-resistant multi-factor authentication na kayang harapin ng higit 99% ng mga identity-based attacks kahit pa makuha ng mga umatake ang valid credentials. Binigyan din ng kumpanya na ang cybersecurity ay dapat ituring na mahalagang bahagi ng business strategy at governance, hindi lamang ng mga technical measure. Sa pamamagitan ng Security Future Initiative, layunin ng Microsoft ng tulungan ng mga organisasyon sa Pilipinas na maging mas matatag laban sa lumalalang kaso ng banta ng cyberspace. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na balita, check out dito, check out doon. Ito na ang karaniwang gawin ng mga Pinoy para makatipid ng oras sa pag-shopping. Ano pa nga ba? Ang online shopping. Kaya naman hindi na rin nakapagtataka na isa ang Pilipinas sa mga nangungunang bansa para sa dalas ng pag-online shop batay sa pinakahuling ulat na isang social and consumer intelligence company. Kung pang ilan ng bansa, alamin sa report ni Dustin Bayog. Para sa mga walang time bumili sa mga store o mag-shop sa mga mall, maraming Pilipino ang mas pinipili na lamang umorder online na hindi hamak na mas convenient. Ito ang lumalabas sa pinakahuling ulat ng media, social and consumer intelligence company na Meltwater at creative agency na We Are Social, kung saan 15 pwestong bansa para sa dalas na pag-online shop kada linggo. Sa kanilang datos, 56.3% users na edad 16 years pataas ay marang binibili sa online kada linggo. Mas mababa naman kumpara sa 56.4% ng global average. Nangungunang bansa naman rito ang Nigeria, Thailand, Turkey, China at Malaysia. Kaugnay nito pang 9 na pwesto ang Pilipinas sa mga bansa na mas prefer ang online shopping kaysa sa physical stores na 61.3%. Samantala nasa 26 spot naman ang bansa kung pag-uusapan ng pagbabayad sa mga streaming services. Nakapagtalang bansa ng 34.7% na mas mataas sa global average na 31.1%. Batay sa kanilang datos, gumugugol ang mga Pilipino ng 6 na oras at 37 minuto sa panonood ng online streaming at TV kada linggo. Ang nasabing pag-aaral ay batay sa kanilang datos ngayong buwan kung saan lumalabas din na 6 na bilyong tao sa mundo ay gumagamit na ng internet, katumbas yan ng 73.2% ng overall population. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa entertainment scene, ilang linggo na lang at darating na sa Pilipinas ang Japanese singer-songwriter na si Senti Milimental para sa kanyang kauna-unahang Manila concert. Kaya naman, ang mga dapat abangan at ang mensahe ng Japanese artist sa kanyang Pinoy fans bago ang Ka-Fune in Manila ngayong Nobyembre. Sa report ni Showbiz Angel. Heartfelt music, emotional storytelling, at intimate connection with fans. Yan ang mga dapat abangan sa first ever Manila concert ng Japanese singer-songwriter na si Senti Milimental sa November 29. フィリピンに行くのは今回初めてなので、ちょっと景色だったりとかも全然想像もついてないですし、現地での食事も非常に楽しみにしております。何よりもですね、皆さんと会えるのをとても楽しみにしておりますので、ぜひ遊びに来てください。ということで、センチミリメンタルでした。Ang Senti Milimental ay solo project ng musician ni si Atsushi Yamashita na nag-debut noong 2019 at idang mix of J-pop and ballads. Siya ang nagpasikat ng Kizuwato na OST ng hit anime na Given. Pinamagatang Ka-Fune ang kanyang album and tour, isang Portuguese word na naglalarawan sa marahang pagsuklay sa buhok ng minamahal gamit ang mga daliri. Naswaka nila sa theme ng concert na moment of tenderness, comfort, and connection. Para sa mga nais pang humabol na bumili ng tickets para sa one of the year's most anticipated music events para sa J-pop and anime fans na nakatakdang ganapin sa Paco Arena Events and Sports Center, bisitahin lang ang page ng Wishes Lock Entertainment. Kita-kits soon.
Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Ako po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.